Magandang araw po mga Kapinoy. Kamusta po kayo? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit saan mang parte ng mundo kayo nandun, ano. Ngayon po ako'y pauwi na. Araw po ng Lunes, September 23. Ano? At talaga naman pong makulimlim ang panahon at medyo ulan, ano. Maambon-ambon na nga. Nakikita ko sa aking windshield. Pero ayos lang po yan, ano. At hindi naman masyado ng malamig, pero lumalamig ng kaunti, pero hindi pa rin masyadong malamig. Pwede pang walang jacket, ano. Okay, so at any rate, meron po tayong pag-uusapan, ano. Maraming nangyayari sa Pilipinas, lalo na itong mga Duterte. At talaga namang mukhang they are against the walls, ano. Dahil po, gumagawa na sila ng kanilang gimmick para mapag-usapan at magkaroon ng relevance na naman, ano? Paano ko ba sinasabi to? Okay, so, unahin natin muna itong madali. Si Digong, ano? Aba, mayroon pong rally dan sa Maysog, sa Davao. Aba, isipin mo namang, ang sabi niya sa kanyang speech ay, okay naman daw at wala naman daw nang nakikita siyang masama sa ginagawa ni Bongbong Marcos, ano? Diba? Diba? Ano, nakailang balentong na ba to? Pagkatapos niyang sabihin na may presidente tayong bangag, may presidente tayong mahina, ano, merong presidenteng durugista, whatever, ano, lahat na ng masasama. Sinabi laban kay Bongbong Marcos. Pero ngayon, bumaligtad na naman. At ang sabi ay, wala naman daw siya nakikitang masama kay Bongbong Marcos, ano? So, mukha talagang ano. Depende siguro sa tama ng fentanyl. Okay, so isa yan, ano? Isa yan. So talagang pinag-uusapan siya at nakailang balentong na nga yung kanyang mga pahayag laban o pabor kay Bongbong Marcos. Etong padalawa, ito namang isa namang naggagawa ng headlines. Etong si Sara Duterte, ano? Ito pong piyesta ng Peña Francia. Aba, isipin mo daw na dumalaw kay Leni Robredo sa Naga. Okay, so dalawang version, ano? Ang sinasabi ay biglaan daw po ang pagdalaw, ano? At hindi nabigyan ng sapat na panahon para makapaghanda itong si Leni Robredo sa pagdating ni Sara Duterte. Nagpasabi daw po ay nandiyan at parating na or on the way na. Ang isa namang version ay sinasabi ni Senator Trillanes na matagal na daw na naka-arrange, ano? Ang pagdating ni Sara Duterte at tinanggap naman ni Leni Robredo. Okay, so whatever the version is, nagkita yung dalawa. Ano, nagkita yung dalawa at sabi na nagkausap ng kulang-kulang sa isang oras. At ang sabi naman sabi ni Barry Gutierrez, yung dating spokesperson ni Leni Robredo, ay wala naman daw masyadong pinag-usapan kung hindi purely personal. Ano, walang politika, walang 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 halong politika ang pag-uusap. So, okay. So sinabi, ano? Sabi okay lang, pero ano ba yung kayang isang oras na pinag-usapan? Sa loob ng isang oras na personal, ano yung baka naman may personal silang pinag-uusapan talaga, ano? I don't know. Okay? So, pero because of that, because of this gesture or visit ni Sara Duterte kay Lenny, siyempre, isang magmortal na kaaway, ano, ay nagkita at dinalaw ng isa yung isa. Ano? Despite the fact na talaga namang binalahura si Leni Robredo nung ama ni Sara Duterte during the time ng between the years 2016 to 2022, ano? Talagang binalahura, ano?
Tapos, natatandaan ko pa, may nagkaroon ng isang verbal na palitan ng salita or ng pahayag itong si Leni Robredo at saka si Sara Duterte nang minsang pinuna ni Sara Duterte, ni Leni Robredo ang isang sa mga policies o ginawa ni Sara Duterte nung panahon siya ay mayor. Ano? So, sa makatuwid ay very very unusual po ang paghaharap na yon at maraming nagtataas ang kilay kung ano daw ba nangyayari, pero tingnan natin sino ba ang nakikinabang sa usapang ito, sino ba ang nasa advantage, Alright, simulan natin kay Leni Robredo. Ito si Leni Robredo ay wala naman tong tatakbuhan kung hindi na national, kung hindi local. Nananahimik na po yung tao, tatakbo bilang mayor ng Naga at I don't think na kailangan niyang ang Duterte para manalo sa Naga. So, I don't know kung anong political advantage siya makukuha ni Leni Robredo sa pagdalaw sa kanya ni Sara. So, I don't think any, except for the fact na siguro talaga lang na tinanggap ni Robredo kasi being gracious, gustong pumunta sa bahay niya, piyesta, okay, sige, punta. Siguro ganun lang, Tayo naman mga Pilipino, sa tingin ko, ganun ang trabaho. Pag piyesta, kung sinong dumating sa bahay, okay lang, di ba? Makikain po. Baka gusto makikain ni Sara Duterte, Baka nagugutom sa haba ng biyahe galing Maynila, sakay ng kanyang helicopter, So, baka lang. Itong pinakamalapit malapit na pa ang bahay ni Robredo dito. So, sige. At tayo ay makikain na lang. Siguro ganun na nangyari, Tinagalan nila ang pagkain. Isang oras na kumakain at nagkukwentuhan kung paano niluto yung ulam na yon. So, that is personal. Siguro ganun, so, sa makatuwid, wala akong makitang political advantage na nangyari para kay Leni Robredo. But, on the other hand, marami akong nakikitang advantage para sa kay Sara Duterte, at saka sa kanyang mga vloggers. Correct? Kasi nung pong sinasabi ko na sa inyo, talaga namang unang-una, the Dutertes are against the wall. Talagang andyan na, gipit na, kailangan nilang ibaling ang atensyon ng mga tao sa ibang pamamaraan, hindi po para hindi mo naka-concentrate doon ba sa ginagawa o ginawa ni Sara Duterte sa pambabasto sa Senado at sa Kongreso at sa mismong taong bayan, So, gusto nila ng diversyon. So, pumunta sila doon sa makipagkita kay Leni Robredo para gumawa ng issue uli. Ano yung issue na yan? Kasi po, pagkatapos po ng pangyayaring yon, nagpa-interview hindi pala. Pagkatapos ng pangyayaring yon, may lumabas pong balita. Hindi balita, yung may palabas na narratives ng mga vloggers ng mga Duterte, mga pabor kay Duterte. At ang sinasabi ay, kaya daw po nagpunta doon si Sara Duterte ay para magsumbong kay Leni Robredo kung paano nila dinaya paano nila dinaya ang si Leni. So parang nang iintriga ba, ganun ba? Ano po yung isa sa mga palabas, So ewan ko ba. Meron po talagang kumakagat, May mga kumakagat, ewan ko ba. So, padalawa, ang sabi daw ng mga vloggers ang sabi ay that makikipagbati daw si
si Sara Duterte, kahit sa mga mortal na kaaway sa kakampings o sa mga dilawans, basta hindi lang kay BBM. Isipin nyo yan, ano? Talagang nangiintriga, ano? O, di ba? Patatlo, ang sinasabi ay, ah, si Sara daw ay, ano, di ba binastos ni Sara si Risa Contiveros sa Senado, ano? Di ngayon daw ay kumakampi na si Leni Robredo kay Sara Duterte. Parang gano'n ba? Yung mga gimmick na nangiintriga, yan po ang ano, so ang kanilang gimmick ngayon, ano? So, I don't think so naman, ano? At meron pang sinasabi na ah nag-iintriga daw na nakikiusap si Sara Duterte na wag na makisama si ang mga kamping at ang mga ang mga dilawans kay BBM. Unang-una po, no? Hindi po magsasama o hindi sasama ang kakampigs at saka dilawan kay BBM. Ano? There are things na sa tingin ko yung may mga policies na nagugustuhan. May mga policies si BBM na sumasang-ayon sa polisiya ng kakamping sa Dilawan. Katulad po ng international relations, dealing with China, right? Laban sa drugs, laban at saka yung pagpapanagot sa ginawang war on drugs. Ano? Yan. Palagay ko gusto ng mga kakamping yan at saka ng mga dilawan. Ano? Pero ayaw pa rin ng mga dilawan at kakamping. May issue pa rin po sila laban kay BBM tungkol sa mga nakaw na yaman ng mga Marcoses. Sa economic policies. Ano? So, marami pa rin. Ano? Hindi talaga pwedeng magsama eh. Magkakasundo sa ilang issues pero hindi talaga pwedeng magsama totally. Yan po ang sa tingin kong hindi mangyayari. Okay? So, ano ang mapapala ni Sara Duterte? O napala ni Sara Duterte diyan sa kanyang sa kanyang gesture na yan, So, sa palagay ko unang-una na pag-usapan. Okay? Padalawa, dahil napag-usapan po yan ay dahil nawala ang atensyon doon sa kanyang mga pangbabatikos o pagmabastos sa Kongreso at Senado. At ang nakakatawa po nito ay meron pong statement si Sara Duterte regarding sa pagpunta niya kay pagdalaw kay Leni Robredo. At yung huling parte ng statement na yun ay sabi ay hindi daw siya hindi daw siya desperado. Saan kaya nanggaling? Saan kaya nanggaling yung statement na yun na siya ay desperado? Wala naman nagsasabi sa kanya siya ay desperado. No? Pero yun ang salita niya. Baka parang na lumalabas na sa sarili niyang bibig na siya ay desperado dahil sa ginagawa niyang yan. Di ba? So, ewan ba? At saka, whether yan po ay pinagplanuhan o matagal nang alam ng mga nila Robredo na darating yun o hindi. It doesn't matter. Sa tingin ko, yung pagpuntang yun, walang pakinabang si Leni Robredo at yung pagpuntang yun din, ang nakinabang lang ay si Sara Duterte.
Okay? So, yan naman pong yung pang issue na yan ay mawawala din. Na ilang mga siguro mga isang linggo lang wala na yan. Ano? Yan ay matatalo na naman ng mga bagong issue. Okay? So, magandang araw po muli sa inyong lahat. Bye-bye!